Makikipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay US President Donald Trump sa pagbisita niya sa Amerika. Una sa balita, si News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Mase, anong pag-uusapan ng dalawang Pangulo doon sa Amerika? Bok sa panglimang pagkakataon, bibisitang muli si Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika. Pero ito ay upon the invitation na of US President Donald Trump. Ang sabi ng Department of Foreign Affairs, mamamalagi siya doon mula July 20 hanggang 22. Inaasahan natin na papag-uusapan dyan yung tungkol sa reciprocal tariff na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas. Itinaas nila ito sa 20%. Ito yung taripa na ipapataw dun sa mga export products ng Pilipinas na ibebenta sa Amerika. Mas mataas ito kumpara dun sa nauna nilang anunsyo na 17%. So syempre umaasa ang pamahalaan ng Pilipinas na magiging mutually beneficial sa dalawang bansa yung mapapagkasunduan nila dito hanggat maaari nga raw sana free trade agreement. Bukod dyan, inaasahan na mapapag-usapan din yung tungkol sa regional concerns, kabilang na nga dyan yung West Philippine Sea. At kung meron man daw lalagdaang agreement, sana raw ay tungkol sa pagpapalakas ng assistance o ng suporta ng Amerika sa capabilities ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine Coast Guard. Sa July 21st, inaasahan na magkakaroon ng pulong si Pangulong Bongbong Marcos kay US Secretary of State Marco Rubio at kay Defense Secretary Pete Hegseth. Magkakaroon din siya ng meeting kasama yung business community para of course hikayatin na mamuhunan sa Pilipinas. Sa July 22, ito yung huling araw ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Washington. Dito na gagawin yung bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos at ni US President Donald Trump. Narito ang bahagi ng pahayag ng Department of Foreign Affairs. And we hope, of course, to arrive at a bilateral trade agreement or a deal on reciprocal trade that is mutually acceptable, mutually beneficial. Bok, dahil nga medyo maikli yung biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Washington, hindi na siya haharap sa Filipino community doon. Hindi rin makakasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa biyahe ng Pangulo sa Washington dahil kahapon, July 17, bumiyahe na si FL patungo sa Riyadh, Saudi Arabia para nga humarap naman doon sa mga overseas Filipino workers. Pangungunahan niya kasi yung pagtingin ng mga programa dyan para sa mga Filipino workers, kasama na nga dyan yung one-stop shop. At inaasahan na babalik sa Pilipinas si First Lady sa July 21. Bok? Ulat ni Maricel Halili mula sa Malacanang. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.